Una-una sa lahat, gusto kong mag-thank you sa pagkakataon to na nandito po kami ngayon naging part ng Family Montino. At gusto ko rin mag-thank you. By the way, ako nga po pala si Brother Mark Pelonia from Pasay Third Ward. Paano ko sasabihin? Gusto ko mag-thank you sa word na to kasi full support yung binigay ko sa kapatid ko. Ayoko maiyak. Iniwan ko yung kapatid ko. Maliit pa siya. Tapos ito ngayon, nagkita kami ulit. Pag-serve na siya ng mission. And nakita ko yung struggle niya habang nag-prepare siya ng mission niya. Every time na uuwi ako ng bahay, nakikita ko siya nakatulala sa pintuan. Tapos iniisip niya kung anong plano ng Diyos para sa kanya. Pero ito ngayon, ayaw ko muna namin makita ng 18 months sa bahay. Palayas na muna namin. So ayun, Bishop, thank you. At sa habang word na to. Thank you po. So, may na-evict na ulit sa bahay. For 18 months. So, una-una, mamimiss ka namin sa bahay. Ako, wala nang kapagalitan. Tapos, sabi pa nila, nabawasan yung kakain sa bahay. Pero, alam namin na kung proud si Papa, proud din sa Heavenly Father sa deserve na mag-serve nation. And, si Papa kasi po hindi nag-serve ng mission. Sa 7 magkakapatid, pang-apat po si Gemma na mag-serve ng mission. Si Papa is so proud na makita niyang yung sabi niya na kahit hindi ako nag-mission sa mga anak ko na lang, makita ko lang kayo na mag-serve. Okay na siya. Alam ko na kahit wala sila dito ngayon, proud sila. Actually, nakita namin kung gaano ka nag-struggle mag-prepare ng mission. Kasi nung sunod-sunod kami umuwi galing ng mission, alam namin na sa preparation mo pa lang, kumbaga, natatakot ka sa decision mo noon na mag-serve ng mission. May pressure, pero alam ko na hinarap ko yung ito na ngayon, mag-serve ka ng mission. Always mo lang remember na i-love yung calling na meron ka. At i-love yung mga members o yung mga tao na hanapin mo doon. Always isipin mo kung ano yung purpose, kung bakit ka magsaserve ng mission. Alam ko na, nakita ko yun na yung struggle mo talaga, nung nag-prepare ka pa lang sa probinsya din dito, na inantay mo yung ilang ulit na mission code. Pero I know na yung Diyos, may plan siya sa'yo. Always, love your companion. Kasi, isang experience ko sa mission na ang hirap pakisamahan ng isang tao hindi mo kilala. Pero, until now, ang hirap. Pero, doon ko na-learn na yun yung purpose natin. Doon mahirap, pero kailangan mag-continue to learn something. And makikilala mo yung sarili mo sa mission. And I know na proud sa Heavenly Father. No one knows kung ano yung plan niya para sa'yo, pero andito kami. Mag-aantay kami ng bahay. Kasi for your information, brothers and sisters, si Gemma yung nag-alaga sa nanay ko sa ospital for 1 week. Mula umaga hanggang gabi. So, siya lang mag-isa nun, kasi ako nasa trabaho, tatay ko nasa trabaho din, kapatid ko may pasok. So, siya yung pinagkakatiwalaan namin nila Papa
nung nasa ospital si Mama. Yun, maraming salamat sa service mo. And I know the Lord, nakaplano yun, yung pagtulong mo sa mama ko, pagtulong mo sa family ko, plano yun ng Diyos to prepare you na mas naging prepared sa mission o mas maging equipped ka sa mission. Ganun din, return with honor. Yung mission mahirap, hindi naman siya mahirap. Ayun nga, sobrang hirap nga talaga. Diba? So marami kang may encounter na struggles, kahit naman nasa mission ka, marami pa rin struggles. Marami pa rin problema na darating. And ganun din. Pero remember that kapag na-set apart ka na, you have apostolic calling. So, you're isa ka sa mga apostoles o mga disciple ni Yesu Cristo na papalaganap ng kanyang ebanghelyo. So, yun na naman, maraming salamat dyan. Ingat ka doon. Ihatid ka namin sa Friday. Nag-mission na kapo-OS. Do your best. Do your best in mission. Although hindi ako nakapag-mission, I know na you will be guided. And marami kang may experience, marami kang mga kilalang malibang klaseng tao, mga member mga hindi. And yun lang. Sa short time na nagkasama tayo, well, sa YSA, mahirap naman sa mission. Walang madali kasi hindi naman madali yung kaligtasan. Tapos, maraming times kang iiyak sa mission. Pero una kang iiyak, syempre, sa training. Kabwis talaga yung mga training niya. Anyways, yun yung masayang part doon. Suggestion lang, sa mission mo, first thing na lagi mong tatandaan pag dumating ka ng field is always listen to your trainer. Kahit gaano kasama yung ugali niya, papakinggan mo siya. Kasi siya yung magpapakita sila ng form ng missionary work. Sa mission. Tsaka maganda sa Cebu mission. Maganda. Kasi may Cebu tayo eh. Yan lang, sige. Tapos, enjoy your mission. Kapag iniisip mo na gusto mo na umuwi, wow, kasi isa siya sa mga paboritong iniigan ng testimony ng mga missionaries dahil meron siyang magandang kwento na alam kong maraming mababahagian. At the same time, is may inspired siya sa mga kwento na meron si Gemma. And isa po yun sa mga naging strength ni Gemma. And I know na kapag nag-mission si Gemma, magiging solid and grabing sister siya siguro. Ito yung mga nagpapaalala sa mga elders, missionaries na maging mabuti sa mission nila. And at the same time, yung pag-ibig yung ganito na nag-send off, actually nakakaba po siya. So, as I prepared to, nagpe-prepare din ako, nakakaba siya ng sobra kasi iisipin niyo kung magiging effective pa kayo o hindi. And siguro yung pwede natin ibigay kay Gemma is yung full support and yung mga words of encouragement na alam niya dadalhin natin. Kasi natutunan mo sa mission na hindi po talaga biro yung mission. Nakaka-depress siya, to be honest. Lalo na kapag tinatanggihan kayo ng mga bahay. Yung tipong hindi kayo papasukin. Kahit nagutom na, nakakauhaw, hindi tayo pwede magreklamo. Pero Sister Gemma is isa yun sa mga naging strength niya. And kailangan natin siyang supportahan all throughout. And I hope na hindi lang sa send-off natin siya masuportahan, kundi kahit nasa mission na and
lalo pa natin bigyan siya ng encouragement para ipagpatuloy lang and return with honors. Sa mission prep, sila masipag sila umakyat sa mission prep. Dalawa ni Lawrence, so yun, consistent na. Jem, yun, malapit si Gemma sa mga bata. Maganda yung skill niya para mag-build yung relationship sa mga tinutulungan. Kasi minsan yung mga parents, napansin ko rin na sa mission ko, gusto nila pagka nilalaro mo yung mga anak nila. So, nagiging iba yung tingin ng mga tao sa atin bilang mga mission. They can say it all sounds crazy. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we missionary. No? So it's the story about this the armies of Vietnam, the Stripling warriors, no? And yun yung pinakita na mo how courageous they are as they prepare to fight against the Lamanites, no? And napaganda daw para as they prepare to fight against the Lamanites. May mga, siyempre hindi naman yung basta-basta agad na sumapak lang sila. No? There is still a preparation. Manahin ko namin doon sa sinabi ni Sister Rhea. No? So, top 10, i-ano natin application para kay Sister Rhea. Si Sister Rhea, it's actually one of the mistake na mag-prepare ulit tayo at ma-inform, ma-remind about sa temporal preparedness, no? Especially yung sa military